ako sa i-clarify nga okay ba nga akong pagtahod sa inyong pare ako lang tawgon og brother? O muna number 1 nya. Okay ra brad, ay lang sister. Di lang sister, okay. Bitaw. Kay makita mangipon na to. So karon ang ikaduha kanang okay ra ba sa imuha bro Darwin nga kung pananglit og naay malain sa pangutana makahimo ka ba sa pagsulti nila sa pagpasabot nga dili angay nato ikalain ang mga pangutana. May problema bro. Welcome kay ka. Okay, salamat kayo. Ay kata. Okay. Kumbat. So, last question. Mo okay ba ka si Brother Darwin nga sa di pa motubag og qualification sa akong pangutana doon na sa categorical? May problema. Okay ra. Okay, salamat. Susugdan ako pagpangutana, Bro Darwin. So, diha sa Biblia, sumala sa mga nasulat sa Biblia, mga tuman ba ang tanan nga mga panghitabo inigbalik sa Ginoo kung moabot na siya dinhi sa kalibutan? Mga tuman ba kung moabot na ang Ginoo, mga tuman ba ang mga panghitabo inigabot sa Ginoo? Mga tuman ba na? Yes or no? Unsa man nga panghitabo, bro? Kay qualify na to unsa nang mahitabo? Panagna may pasabot mo? Kana. Ang panagna bahin sa Ginoo matuman ba? Sa pagbalik niya, sa pagbalik Darwin, niya. Sa umaabot Yes. ba nga? Muabot siya, inigbalik. Mga tuman ba mga panghitabo? Yes. Ay, specify yun sa mga okay, daghan man panghitabo ron. Una nga, before kumuyes, unsa man nga specific ka panghitabo? Okay, ang akong point nga sa pag-abot niya. Dili nang wa pa siya moabot. Kanang moabot siya ba? Unsa man mobalik siya, matuman ko nga mobalik siya kay ang tulo man na ka misteryo sa pagtuo na maingon ang pare. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa itubag ninyo. Si Kristo na matay, si Kristo na banhaw, si Kristo mo balik nganhi. So muna ang tulo ka misteryo na to. So natuman ang duha. Ang una, si Kristo na matay, check. Si Kristo na banhaw, check. Ang ikatulo, wa pa matuman. Muna ipasabot di mo, Brad? Okay. Matuman nga mo balik siya. Watakibaw ka no sa. So kaning mga salamat Brother Darwin. Kaning mga panghitabo sama sa pagsunog sa mga tao. Mga panghitabo nga moabot ang Ginoo sama sa pagsunog sa mga tao. Matuman ba ni? Mga tuman ba ni? Inig-abot gyud sa Ginoo? Yes or no? Muna i-point na ko, Bro. Okay, Darwin. salamat kay bro. Matuman ba ni nga sunugon ang mga tao? No? Matuman in a sense, yes. Kay doon na may maimpyerno. Maimpyerno mo kinabuhi nga kalayo nga way pagkapalong. Diba? Duha na sila. Langit o impyerno. Ang nature sa duha, eternal. So, unsa nang duha? Eternal. Way katapusan. Way katapusan nga kalipay. Way katapusan nga kasakit. Pero asa mang purgatorio anak father? Nganong wa man maapel? Kaya ang purgatorio ay temporal. Unsa ang purgatorio? Temporaryo, dili siya eternal. So sa katapusang mga adlaw duha na lang. Langit o impyerno. Sa pangutana niya, kay kunik man is baboy rong tawtod. Bataya. I-connect ni baboy, kutlo ni Isayas. Pero ato lang atangan, ibasig na sayop ko. Di ba? No, judgmental na bugita. No. Muna nga, kay kuyo ni mo kunik ni baboy. Okay? Atong pakunikon dayan, atong pakutluon sa Isayas. Okay, bro? Sunod pangutana, bro. Okay, salamat Brother Darwin. So, imo mang request nga i-connect tani sa baboy. Ato na lang i-connect, no? Sige. Ato na lang i-connect karon.
Akong basahon ang sulat sa Isayas kay request man niya. Mura magngit-ngit. Are, kani. Sa Isayas kapitulo 66 versikulo 15 paingon sa 17 nining version nga Adunay Deuterocanon version Bible Catholic. Matod pa dire, kay makita ninyo nga moabot ang Ginoo taliwala sa kalayo, dala ang iyang mga karwahe nga sama sa alimpulos aron sa pagpahungaw sa iyang kapungot o pagsunog tungod sa iyang kalagot. Kay ang silot sa Ginoo ngadto sa mga tao, ipaagi niya sa kalayo og sa iyang espada o daghan unya ang iyang mga mapatay. Nagingon ang Ginoo sa 17, mga matay kadtong nagbalaan og naghinlo sa ilang kaugalingon aron mangadto sa mga halaran sa mga Dios-Dios, kama, og ingon man ang mga nagkaon og karning baboy, mangilaga og uban pang hugang mananap. So tinaw nga nadungog sa duot, bagang duot sa katawhan nga naay gimension, mo premise ako, bro Darwin ha. Naay gimension nga mga matay kadtong pinaagi sa kalayo, sunogon. Kadtong mga naghinlo sa kaugalingon og nangadto sa halaran sa Dios og nay kamadre nay kamaya og ingon man ang mga nagkaon og karning baboy og uban pang hugang mga mananap. So nitubag man ka, yes, Bro Darwin, ganina nga mga tuman ang tanan nga panghitabo nga inigbalik sa Ginoo, maabot siya nga pangsunugon ang mga nagkaon sa baboy. Ang pangutana, masig malain mo ha. Kasi pa rin, Brad. Ang pangutana, nganong nanudlo pa man ang pari sa mga Romano Katoliko nga ipakaon ang mga hugang manapsama sa baboy, nga sunugon man di ay nga niuyo naman kaganina nga sunugon ang mga matuman ang mga panghitabo inigbalik sa Ginoo sa pagsunog. Nga naman, common question na. Salamat kay Pinangga, no? Narabay litson siguro niya. Delikados pagdadaroon ba kay mukhaon na ba yun ng baboy, na? Pero bro, before ko mutubag bro, wa jud ka kakaog baboy? Sauna before ko na Adventist. Magdungan tanig sunog. Naigi ingon nga kung maghinulsol. Tubag pa ko. Sige. Nyara bro, no. Magdungan na itan no. Pero atong sabton ang balaang kasulatan, di ba? Ang ilang kutluon jud puro Old Testament. Di ba? Ya si Kristo man ang katumanan sa tanan, og siya pod ang mohatag og husay. Kay siya man ang katumanan. Kinsay katumanan? Si Kristo. Labaw pa siya sa propeta. Labaw pa siya ni propeta Isayas. Muna nga ron mahusay ning tanan atong pangutanon si Kristo. Kay nigkaon kuno natos baboy mahugaw man ta. Di ba? Unya unsa may sudan ninyo unya? Patay mo no. Okay, ato ning tinawon kay daghan ra bang nanindag baboy diri sa likod, no? Di na niya mo mamalit, no? Ato basahon ang gisulti ni Kristo sa Marcos kapitulo 7 versikulo 15 ngadto sa 19. Pamati kamong tanan og sabta ninyo kini. Unsay gingon ni Kristo? Pamati kamong tanan. Apil na si Brad Wilson ini. No, Brad, pamati. O, dili ang mamati. Sabtan ninyo kini. Okay. Sabto na to, Brad, ha? Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Inigkaon niyo sa baboy, mosulod sa inyong baba? Uy, si Kristo may ningon, ani, Brad? Nga dili kini makahugaw kaninyo.
Okay nang kay di mo hamham taglitson ini, no? Ang makahugaw sa tao, mao katong mugula kaniya. Katong mga pamalikas, katong pagdaot, mga marites ug mga mirasol, mao nay makahugaw sa tao. Dili na day pagkaon na makahugaw panahon ni Kristo. Si igsoon panahon pa ni propeta Isaias. Mao nang ato siyang dad-on sa panahon ni Kristo. Unya gidugangan pa ning Kristo. Okay, tiwas na to ha. Bisan unsa ang inyong panabot sama nangasaba na si Kristo kay wa man kasabot ang mga apostoles. Kay di lagi sila mga baboy, ang mga apostoles tungod anang Old Testament context kada iyang gikutlo. Hadlok silang masunog oy. Niingon na pud ang atong Ginoo. Sa dihang mibiya na siya sa panon ng katawhan misulod sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinunan mahitungod sa maong panultihon. Kato yang ingon ba nga ang tanang musud sa baba di makahugaw. Ni ingon na pud ang mga apostoles wa man sila kasabot. Sa unsa man jud to? Dinuod to kay mga una mi ba? Lami na mo kay kaog humba. Nya labi nang kanang mga kanang mo itong kuan lami kay pagkatimpla kaganina humba man akong sudan sos akong gibahog ang kanabitang una sos kalami brad nya namilit pa diri sa akong kuan ba kalami gayud sa baboy mo nang niingon ang mga apostoles unsa man jud to tinuod to mga una ta mo nang nangutana sila pag-usab. Di ba gisulti naman ni Kristo ang tanan musod? Tanan ha? Wa Simon, ang pipila lang pagkaon nga musod may di makahugaw ninyo. Kung sa gingon niya, ang tanan. Ningon na po siya, bisan unsa ang kande, general. Bisan unsa nga musulod sa babas, gibalik ta po dia. Bisan unsa, so ang baboy apil na kay bisan unsa man. Di ba? Kaon kag baboy, apilis bisan unsa. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Iritso na to sa 19. Kay di man specific na Lord. Iklaro jud. Aritas 19. Okay. Pareha ba tag Bible Brad? Kay ang pagkaon dili man musulod sa iyang kasing-kasing. Unsa di ang pagkaon baboy? Musulod ba ng imong inikaon ng baboy musulod sa kasing-kasing ang baboy? O dili, no? Manang giklaro ni Kristo. Ngadto sa kun dili ngadto sa iyang tiyan ug mugula sa iyang lubot. Tinoo dili. Dili makahugaw kay muguwas naman. Okay, sunod. Ato na pong tiwason pagbasa. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipahayag nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon. Mo nang unsay hiding ni Kristo? Pamati kamo og sabta kini nga pagtulunan. Mo nang Brad, kami mga una jud mi kay nganuman niingon man si Kristo ang bisan unsa nga pagkaon nga mosud sa baba sa tao dili makahugaw. Mo nang dili na ta maimpierno man kay igsunan kay giklaro ni Kristo busa sa pagsulti ni Kristo niini iyang gipasabot nga pwede na kanon ang tanang pagkaon. Mo nang alkansi ka Brad. Kami lambi na kayo pero nakakaon man ka no? Sa una. So kung maimpirno sa atin Brad dungan di tayo ni kaya nakakaon na ni siya no? Sunod pangutana Brad. Salamat kay sa taas nga tubag no ni Brother Darwin. So sa di pa nako i-follow up a question sa una tinuod nakakaon ko baboy, karning baboy. Pero naigiingon sa Ginoo sa Biblia sa Marcos 16:16 unsay giingon diha? Kung mutuo og magpabautismo maluwas. Kanang pagtuoha
nga ikaw nasayod niya kana hugaw, ako namang nasayran niya hugaw siya ug hangtod karon. Pwede ba nato mabasa asa tong para na palag ko anang kuan bro kanang puwang nga bag. Akong i-follow up, Bro Darwin, sa imong gigamit nga bersikulo. Sa Marcos 7, gigamit man nimong bersikulo ha, agig tubag sa akong pangutana nga ngano nga nanudlo pa man ang mga pari sa Romanong Katoliko nga ipakaon ang hugaw mananap sama sa baboy. Karon itubag ka sa Marcos 7. Karon diha sa Marcos 7, sa pag-ingon ni Kristo nga malinis ang tanang kanunon. Kay naman na sa 19 versikulo 19, malinis ang tanang kanunon. Sa pag-ingon ni Kristo ana, unsa may background sa istorya nga gipangkaon sa mga apostoles nga giingnan ang mga apostoles nga nikaon sila hugaw. Unsa may background na istorya? Unsa may ilang gikaon? Karning baboy o tinapay nga wa sila manghunaw sa ilang kamot. Kuha ni siya nga pangutana kining multiple choice ni siya. Okay, salamat. Matoy pangutanan nimo, Brad. Unsa man, akong usbon sa paggamit nimo sa Marcos 7, niingon man si Kristo sa imong pamahayag diha nga malinis ang tanang kanunon. Sa pag-ingon ni Kristo nga malinis ang tanang kanunon, unsa may background nga istorya ana nga ilang gipangkaon nga nakaingon si Kristo nga malinis ang tanang kanunon, ang mga mananap nga hugaw sama sa baboy o ang kanini ang pan nga nagkaon sila nga wa manghunaw sa ilang kamot. Palog og patinaw. Salamat kayo, bro, no? Ang context ini kinang hunaw sila padung sila mukaon, no? So daghan man, klase-klase man ang pagkaon. Mo na nga kabantay mo atong prodigal son. Katong prodigal son nag-aliman ng tawag baboy. So dito sa Holy Land doon na jay baboy nga galimahan. Di ba? Mo na nga giklaro din dili lang pagpanghunaw, kundi pagkaon ang gi-highlight ni Kristo, di ba? So apel to yang gingon nga panghunaw pod. Pero gipakapinan ni Kristo. Nga bisan unsa nga inyong kanon, wa man siya bisan unsa inyong gihunaw ha. Bisag nang hunaw pa mo nya baboy na. Ningon man siya bisan unsa nga mosud sa baba dili na makahugaw kaninyo. Unya atong balikog basa bro ha. Kining 19 god pagkaon na jud ni. Okay? Ningon ang atong Ginoo kay ang pagkaon dili man mosulod. Klaro kayo ha? Dili mosulod sa iyang kasing-kasing kundi dili ngadto sa iyang tiyan. Ug unya mugula usab sa iyang lubot. Sa pagsulti ni Hesus niini, na. Iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Sa ato pa dunay gibawal sa una. Pero karon nihatag na siya og commandment nga pwede na mahimo og kanon ang tanang nga naman gibawal lagi ang baboy. Atong pakapinan si Brad sa 1 Corinto 10:25. Paminaw mo ha? Makahimo kamog pagkaon sa bisan unsang karne nga gibaligya di sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Unsa to? Uy. Makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne asa gibaligya sa merkado. Dinhi sa to merkado nay baboy wa. Oy pwede day. Na 1 Corinto 10:25. Mo nang Brad sa imong pangutana nga unsay context ana duha. Panghunaw ug ang pagkaon. Connected ba na sila? Okay, sunod pangutana pinangga. Sunod pangutana, follow up. Kay nahibaw man day ka Bro Darwin nga kining ang issue di ay diha ngano nga nakasulti si Kristo nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon tungod kay nangaon sila sa pan way karne ha nga mabasa
sa pan nga wa manghunaw sa kamot. Way panghunaw-hunaw. Muna ningon si Kristo nga di na makapahugaw kaninyo. Kay ang issue ang context de ana nahibaw day si Bro Darwin nga pan ang gipangkaon pero wa lang sila manghunaw. Oh. So karon kay niingon man siya nga didto kuno sa Holy Land namuhi kuno baboy. Naigibutan to. Ingon niya naka-record na. Sa Holy Land naa kunoy nagbuhi tog baboy. Pero ang pangutana apil ba kaha na sa ilahang kaniang ihatag nga pagkaon isip kanang pagkaon ngadto sa mo order. Ibutan tag ina na ba nga nay mga on mag-ihaw sila baboy para ihatag nila nga ipakaon na. Amo na akong pangutana, Bro Darwin. Oo, kasabot sa ibang pangutana, Brad. Oo. Ang pagbuhi, sige atong klarohon. Oo, kasabot. Kay di ba niingon mga kanina nga dito sa Holy Land nay namuhi og baboy. Oo. Ang pangutana dito sa Holy Land ang baboy gitugot ba isip ipakaon ba ngadto sa Holy Land ha kay nag-point siya word Holy Land dito sa Holy Land unsa may ilahang pagsaysay mahitungod anang baboy ipakaon o hugaw ang tubag mga kaigsunan dito sa Holy Land mga Hudyo man to di man sila mukaog baboy ang mga Hudyo o niya di man ka Hudyo Kristiyano naman ta follower of Christ man ta we are not follower of the Jewish law muna kalainan no ang mga Hudyo di mga og baboy kay Hudyo man sila munang gi pasabot ni Kristo dinhi ang mga Hudyo mao man to una niya mga apostoles Hudyo man to munang si Apostol San Pablo Hudyo sad mingon siya 1 Corinto 10:25 pwede na ninyong kanon ang tanang karne nga gibaligya sa merkado. Hudiyo man to. Kay ang mga sumusunod ni Kristo nga mga Kristiyano, mga Hudiyo nga himong Kristiyano, mukaon na sa tanan nga gibaligya nga karne sa merkado. Monang ang gisunod ni Igsoong Wilson ang mga Hudiyo, wani mo sunod ni Kristo. Kay wa mamati o wa bod sabta ang Marcos Kapitulo 7 hangyo mas Kristo nga pamati kamo og sabta. Kaya mga sumusunod ni Kristo dili na nila isyu ang pagkaon sa dili man isyu nila ang pagkaon kundi ang isyu nila ang atong purity of intention. No. Amen. Sunod pangutana bro. Sunod pangutana. Kay niingon man ka Bro Darwin nga dili na isyu sa panahon niya ng Kristohanon ang mahitungod sa pagkaon. Bot baday nato sabton karon nga diha niya nang imong gipanggamit nga teksto kay Kristohanon naman ka nga panahon karon. Bot baday nato sabton nga walay gisulti sa inyong labaw nga mga pare mahitungod sa paglapas na ng pagkaon. Inana, wala nagkahiusa ba kaha ang inyong pangatarungan sa mga labaw ninyo ha kay I know nga labaw po ka pero napa may mas labaw, di ba? So sa inyong mga labaw, mao basab kaha na ang gisulti nga dili na isyu ang pagkaon panahon sa Kristohanon diya sa New Testament. Okay, salamat kayo igsoon, no. Dili na jud issue nato ang pagkaon karon. No, sa first century kuan sila naglalis. Kunang ang mga apostoles dingon 1 Corinto 10:25 pwede na jud nyo kanon ang tanang gibaligya nga karne sa merkado. This merkado nato na karning baboy wa. Ingon mas San Pablo pwede na kanon. Mo na nga sa first century na nasulbad na nila. Ang wa pa kasulbad na ang mga sabadista pa. Kay nga naman puro ra jud ni kaon nila o igpapahulay. No. No, human lang kaon igpapahulay dayon.
Moro na ilang topic. Sunod ani papahulay na po na sunod pagkutana ron, no. Mahutdan nig pagkaon, ditso na nagpahulay. Moro na ilang major doctrine, kaon og pahulay. Manang di maayo kay mahimot ang tapulan ini sira tag pahulay, sira pagkaon. Ningon dinhi sa 1 Korinto 8:8, hinuon ang pagkaon dili makapaduol kanato ngadto sa Dios. Unsa to? Hinuon ang pagkaon dili makapaduol kanato ngadto sa Dios. Dili makadaot ang dili pagkaon niini o makaayo ang pagkaon niini. Sa to ba din na isyo ang pagkaon sa unang mga Kristiyano. Kay ba mo kanus aning ilang pagdili og di pagkaog baboy, si Ellen G. White ni kaog baboy. Si Ellen G. White founder sa Seventh-day Adventist Church. Unya sa pagtukod niya mga 18th century lang ni. Kining ilang pagsupak-supak o pagkaon og baboy. Yawa mamang Seventh-day Adventist 17th century. Mo na nga bunga ra jud ni sa sayop ng panabot ni Ellen G. White. No, usa ka babay. Bawal baya mahimong mutudlo ang babay sa panahon sa mga apostoles. Yan nahimo naman ng founder nila. Mo nang kining ilang grupo unbiblical. Nana sa 1 Korinto 14:34 dili ko mosugot nga ang babae mo mando sa tibok iglesia. Ngano man kinahanglan ang babae obedient sa iyang bana. Kay kung mumando daday ka sa ministry of exorcism, kana day mo control kasi mong bana, curse day na. Uy, mga asawa. Ako yung magbotre. Ana? Curse day na. Aron masumpa ang curse sa demonyo, ayaw labaw sa mong bana. Pwede ka ma-express sa mong sentiment with great respect. Dili ka magbuot sa mong bana with great respect. Kay curse din na. Kada bitong ikaw na magbuot sa mong bana, imo na lang diktahan imong under desire, curse na. Uy. Ang saon man nato na, mga bana nga ni karon, pakan-an ninyog ubik kanunay ang inyong asawa. Ngano man para mahimong obedience. Sugod karon pa kana og ice cream nga ubi jam. Ubi flavor. Parang ma-obedience, no? So karon, unsa una to pag-break ang curse sa mga babae? Obedience. Mo nang sa Biblia, kinahanglan mo tahod ang asawa ngadto sa iyang bana. Unya unsa man po'y curse sa lalaki? Ang curse sa lalaki irresponsible. Di na kahuna-huna sa iyang pamilya. Mo nay curse sa mga bana, sa mga lalaki. Makainom na, isa pa nga brad. Isa pa nga brad. Isa pa nga brad. Naimo lang isang banga. Pre, one for the road, pre. Sige, one for the road. Pre, one for the road pa, pre. Daghan naman ni pre na. Paghuman, where is the road, pre? Kay irresponsible na, curse na. Wala kay sustento sa mong anak, curse na sa demonyo. Unsay buhaton nato? Authentic love sa bana ngadto sa asawa, no? Muna mga bana nga niya din ni karon, ayaw na mo tan-aw sa mga legs nga mga puti at tumutan-aw sa legs sa inyong asawa. Agwantaha lang bisag luod. Kay makalangit na mga asawa, anha mo tan-aw sa inyong bana, bala ng luod. Agwantaha ra jud, no? Mo na ang wa ko no uyab. Ingon si Brad Billward, no? Pamili na lang Brad Billward, no?
Muna nga, katawhan sa Dios kaniya dinhi karon ang pangutana ni Brad, wala na issue sa atong panahon karon. Muna nga, tinga bitaw ko puro ni kaon og igpapahulay ang issue sa atong mga pinangga nga igsoon. Wala kailang pangutana bro, puro ra kaon? Lahi na po. Siro tagkaon, gutom na taan ron. Akong i-follow up kay nindot kay follow-upan si Brad Marson ni katama. So, salamat kayo Bro Darwin sa nindot nga tubag. Bro, basig na pa ilang mangutana ba? Ato limit. Basig na pa yung mga pastor nga ni adin ni karon tong gaan pog panahon. Okay? Okay? Wa na ilang Bro Ryan na duo lang mo diri nas Bro Ryan diri ato MC. Onya limitan na nato kay gaan po na to chance ang uban mangutana. Okay? Kay puro ni kaon. Pila na lay kuwang tumuntaan ni oy. Pila na lay kuwang nga pangutana. Usa na lang. Usa na lang. Usa na lang. Usa na lang. Ni mga Katoliko to pabugutan kamo mga Katoliko kay puol ni si kaog baboy kining luod ding humba si kaog baboy no. Sige, so, sige bro, usa lang pangutana kay pabugutan to mga Katoliko. Sige. Last question naman lang ko no. So limit. So karon kay ni nadungog man gyud niyo no sa gisulti ni Bro Darwin gid diyan no nga dili na isyu sa panahon karon ang bahin sa kini ang pagkaon sa baboy mo na iyohang nadungog. So karon atong basahon kaning basahon nga sulat ni Bu Sanchez year 2020 pa na siya ha, mga kaigsunan, mga higala. Kunya, ningon man si Bro Darwin nga dili na kuno issue karon ang mahitungod sa pagkaon sa baboy. Atong basahon kung nagkahiusa ba ang ilahang pangatarungan ni Bu Sanchez og sa uban nga mga labong pari pa ni Bro Darwin. Doon naman na po ka contributors nga mga nagsulat ani nga mga pare. So ato lang ning basahon ning last naman no. Matod padre, Bu Sanchez, Bro Darwin, matod padre. Culture? Kani. Culture and social norms in the time of Jesus and until now lockdowns on dogs and pigs, they are both considered unclean. Pig meat is non-kosher and not allowed for consumption. So kini karon ang question. Ningon manggod ka Bro Darwin nga dili na issue sa atong panahon karon ang paghisgot sa pagkaon sa karning baboy. Nasayop ba day ang sulat sa inyong libro? Tingali wa matun-in ni Bro Darwin no? Silang atong tagag panahon niya tun-an no. Nasayop ba day ang pagsulat sa magsusulat ni ana nga naa pa day ang issue mahitungod sa pagkaon sa karning baboy nga until now 2020 ha. Culture dogs and pigs, they are both silang duha both considered past tense unclean until now. Considered na nadaan sa una pa di ay sa panahon ni Kristo ug hangtod karon issue sa 2020 nga pagkasulat. Ang pangutana Lord Darwin, nasayop ba di ay ang kinini ang nagsulat ana kay imo lahi man kay wa pa ma-issue sa wa na issue ana karon niya sa iya until now issue pa mangyapon? Salamat kay bro no. Narantubag sa iyang gibasa. Aturo ko iyang gibasa mao toy tubag. Unang pamati og sabton jud nanto. Okay? Atong balik og basa, culture and social norms in the time of Jesus. Sa ato pa panahon ni Kristo, ang kultura ug ang social norms in the times of Jesus and until now. Kay ngano man di man sila Kristiyano dito. Uy. Mga Hudyo man sila dito. Ang mga pilgrim site may mga Christian.
Kato, kaon silag baboy. Hindi to makugikan. No, katong mga Kristiyano, mga og baboy, oy. Pero ang mga Hudyo, until now, di mga og baboy. Di mabuti na kung ito ba ganina, daminaw pa ka. Di na mo yung follow up. Look down on dogs and pigs. Di masyo sila mga o ng mga Hudyo. Mga Hudyo. Pero ang mga Kristiyano dito, kinananay, oy. Kinananay baboy dito. Ang ilang kultura, referring to the Jewish culture and to the Jewish norms, social norms nila. Dili sa Christian norms. Dili sa Christian culture. Nasabtan ninyo? Muna nga, out of context town ato pinangga, no? Pig meat is non-kosher and not allowed for consumption. Kaya nga naman, muna kultura sa mga Hudyo. Di yun sila mukaon, antod karon. So, ang gisunod nila, dili si Kristo. Ang kultura o social norm sa mga Hudyo. Nasabtan ninyo? Klaro ra? So, wala ilang mangutana kay palingkodon sa natos Brad, kay gaan pa natog panahon ng uban, kay tagsarami kaari, di ba? Okay? So, bro, lingkod sa Pero ugway mangutana, brother. lingkod sa kadari, bro. Okay. So, atong gaag chance ang uban, salamat kay Brad Wilson. Lingkod ka dari, Brad. Lingkod ka dari kay, pakanoon ka na magbaboy. Ikaw man, no? Oy, ang sabaristang na si Pastor Chris Bacalares, ningon siya, nga ang bata, dili tao. Ang ilang head dito sa Cagayan de Oro, ang bata kuno, dili tao. So, kining baktin di pa ni baboy. Munang Brad, pwede pa mamukaon sa baktin kay nag-prepare man si Padre Pulog litson ni baktin. Pwede ba ta magaon na no? So, way mangutan na lain, kining lain na pod. Kay puuling kaon. Dahil na ta. Puro pagkaon. Ay, dali Brad. Ipaila ang imong ngan, imong o imong Christian denomination nagsoon? Kaila kong papa ni mo. Sige. Sa bayan na po ko, kaila mo na ako sa garan. Sa yuta niya sa baboy, pagkaon. Bro, unsay galit sa bro. Unsay nga nimo? Si John Navarro. Unsay imong tinuhuan? Sobrang Grace Baptist ko, landmark. Asa Badista? Dili ko. Baptist. Dili ko Bible Baptist, dili ko Primitor Baptist, Landmark Baptist, Ana Baptist. Kaya na siya. Lahi po na pamador. Landmark Baptist. Sige bro. Pangutana. Sige nga ito di mo Brad? John Navarro. Brad John. Sige bro. Pangutana. So, nadungog na ko ganiha sa imong gibanggit nga may tungkol sa baboy. Sa akong pagkabasa sa Bible, the whole part of the Old Testament time, Padol bro, padol. Kanyari sa itabo, ang Diyos ang nagsugo, dili ko sa barista, ang Diyos ang nagsugo nga dili ipakaon ng baboy. Kanyari siya, akong nakita nga ang Diyos, He's all-knowing God, He's the sovereign God, He knows everything, wa pa kamataw na ibaw ng Diyos. Nakaibaw ang Diyos unsay tamang pagkaon, saktong pagkaon. Di na ipakaon ng mahimbis. Ang ipakaon mahimbis ra. Dilit ko sa barista, pabor ko sa barista. Pero mas gusto ko nyari ang Diyos. Patunga rin ko. Sige. Ato, nakita na ko si Sir Darwin. Makita na ko sa Facebook na siya. So, yan siya. Para makita niya kung now. Wa masayop ang Diyos. Siya ang nagsugo nga di ipakaon ng baboy sa mga Hudyo. Di ba? Acts chapter 15 na, mabasa niyo sa meeting diya sa church. So, ang baboy, kung one kauno ni mo, 2 times ko nagseminar doktor sa St. Luke. Bro, pwede direct to the question lang bro. Kay, yan sa ade. Ang sugo, ang ganiha, direct to the point lang bro. Ganiha, parang nakita na ko, ang Diyos wala na. Ang Diyos ang nagsugo nga di pakaon ng baboy.
Unya, Pero tanong, kung bro. mukha mong baboy, di puro sala mukha kang baboy. Kaya wa man maingon ang Bible. Kung mukha kang baboy, may impyerno. Ang pangutana mo siya, kinsay nagsugo nga ang baboy di pakaon? Ana, kinsay nagkuman? Kinsay nag-create? Di pakaon baboy. Salamat, Ako, bro. baptist ko ha. Okay, salamat, bro. Maestro ko. Salamat, bro John. Mana yung pangutana? Salamat kay bro. Ay, saglakaw, bro. Kay mapalawp ka, puro lang ni baboy di. No? Kaya kong lahi na po, kanding na po nunta na. Puol kining. Ray. Mantikas baboy, no? So, kasi nagsugo, katong sa Old Testament, doon naman duha ka kasuguan. Kinahanglan mabasa tag Biblia, doon na historical context, doon na cultural context, doon na textual context. Ang uban kay wa may context mo nang out of context. Muna ang kasuguan doon na duha, Brad, nabahin, Brad John. Doon na gitawag divine law, ikadwa ceremonial law. Nya ra, bro. Tubag ba ko? Paluap po doon. No. So, money, duha ka matang ang malaod. Divine law, manang gikas Ginoo, manang 10 commandments. Di na mausab, kay gikan nas Ginoo jud. Karang ceremonial law, it is made by Mosaic religion. Ni Moses ba? Munang sa buhat 13:39 man siguro na, di na ta pakamaturugon sa pagtuman sa kasuguan ni Moses. Muna, it is referring to the ceremonial law mo ng pagkaog baboy, pagpili sa adlaw, unsang adlaw ang igpapahulay, ceremonial law na siya. Dili na direct sa Ginoo. Nasabtan? So mo nagiingon ni Kristo sa Mateo 15:9, ayaw ninyo ipadayon ang pagtuman sa pagtulunan nya gikabilin-bilin sa inyong katigulangan. Muna siya ceremonial law. No? Apil na nilang pagkaon sa baboy. So, kisay naghimo ana, sila si Moses. Pero di dyan na directly sa Ginoo. Kay ang 10 commandments mo na gikas Ginoo, directly sa Ginoo. Unsa tong sugo nga gikas Ginoo? Divine law. Di na mausab. Why apil ang kaog baboy ato? Kisay naghimo anang kaog baboy kay sila man si Moses. Mo nang balaod na lang nila nga di mo kaog baboy. Pero si Kristo mismo ningon, si Diyos na to ha? Ang Diyos nga nahimong tao. May naingon, Marcos Kapitulo 7, 14, ang tanan nga musud sa baba sa tao, inikaon ninyo sa baboy, asasod, sa baba sa tao. No, di man sa imong lubot mo agi. Ang tanang musud, bro, tanan jud. Apil tanang gipangdili ni Moses sa Old Testament, tanan nga musud sa baba, tanan ha, way mamisik. Dili makahugaw sa tao. Munang pwede na jud ta mga tanan. Amen. Kinsay nag-ingon ana? Dili si Father Darwin, dili si Moses, kundili ang anak sa Dios nga nahimong tao. Amen. Klaro. Munang ayaw na mo lang pud ba palabig kaog baboy ha, no? Kanang little for everything, no? Kaon gamay, no? Kaon taga may glitson, no? Gamay perting crispy ha, no? Pero ayaw mo palabig kaon pod. Kay panahon sa katsila, gamay ray namatay sa espada. Pero daghan kay namatay sa kutsara. Tinuod dili. Mo na nga kung dunay drink moderately, eat moderately pod. So sunod pangutana igsoon, limitan na nato tagtulo ka pangutana. Adas Brad, ipailay mong ka o galingon bro. Pailay mo nga. May gabi sanan, may gabi ida bro. Ako si Brother GB Jan Gonzaga. Kauban Wilson. Ako pangutana bro, ang napulo ba kasugo nga naa sa inyohang doktrina Kristiyana, mao ba ni ang napulo kasugo nga naa sa Biblia? Yes bro. Okay, kay salamat sa tubag no, sa yes. So akong basahon ang Biblia, Latina Vulgata. Exodo Kapitulo 20, versikulo 8.
Hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Ang pangutana, unsa man ang santuson sumala sa Biblia, Sabado, Domingo. Salamat kay Brad, no? Kabantay mo kanina ingko ka. Human sa pagkaon, papahulay na mo ni Ron. Wa yun nila laing doktrina in town. Wala mo laing pangutana? Ginamuna na hugtubag ana. Wa yun mo mamati. So the more mo mangutana na, wa jud mo mamati sa mo mga tubag. Pwede pangutana mo lain, bro. Kay naguna na ko ganina, human aning kaon ron, ipapahulay na po ni ron. na tinuod ang akong gisulti dili. La ay kasi balik-balik ana oy. Pero ato lang to bagon kay adlaw ba sa panahon sa mga Hudiyo adlong Sabado. We never follow the day. We follow the person who is Jesus Christ. Amen. Nasabtan. We never follow the day. We follow Jesus Christ, the divine person of the second divine person of the Holy Trinity. Muna nga, nganong nidbal na to ni Kristo, nabanhaw siya sa adlong Domingo. Wa na'y nagpahulay sa adlawng Sabado sa pagkabanhaw ni Kristo. Human pagkabanhaw ni Kristo, wa na'y Kristiyano, wa na'y sumusunod ni Kristo nagpahulay Sabado. Panahon ni Kristo, wa pa siya babanhaw, Hudiyo man sila. Di, historically speaking, Sabado jud kay Hudiyo man. Unya din naman ta Hudiyo. Unsa to'y teksto, Brad, sa pinadayag, delikado ning magpaka-Hudiyo. Atong basahon. Delikado ni kay nagpaka-Hudiyo ni. Pinadayag atong basahon. Okay. Atong basahon na. Kay puro ni nisunod sa Hudiyo. Ang mga Hudiyo di mo kaog baboy, di po sila mo kaog baboy. Nya si Kristo ni kaon na. Ingon na si Kristo, tanan nga pagkaon pwede na. Okay? At 3:9 no? Kining mga tawhana nagpaka-Hudiyo jud ni. Sa pinadayag 3:9, kadang mga sakop sa pundok ni Satanas. Hula, naday pundok si Satanas. Uy, nagbasar ko rin ha? Kinsa dining mga pundok? Naday, Brad, i-play na to. Okay. Naday pundok si Satanas. Kung sa ni nga nagpaka-Hudiyo. Ano sa to? Hudiyo, tanang doktrina sa Hudiyo, ilang gisundog. Ang Hudiyo di mo kaog baloy. Sila pod, di pod mga og baboy. Ang mga Hudiyo nagpahulay Sabado, nagpahulay po sila Sabado. Naaday pundok ni Satanas, no? Nga nagpaka-Hudiyo, mga bakakon. Nagbasa ako ha? Basik masuko mo na ako. Oh, mga bakakon, payukbuon kanimo aron sila, ingon no, paduulon ko sila kanimo aron paludhon ug pagyukbuon kanimo aron sila mahibalo nga gihigugma ko ikaw. So doon na day pundok ni Satanas nga nagpaka-Hudiyo. Kita mga Katoliko, wa na ta magpaka-Hudiyo, nagpaka-Kristiyano na ta, because we are follower of Christ. We are not follower of the Jewish religion. Amen? Kinsa atong sukaranan, dili ang ceremonial law. Munang ang iyang gipili nga adlaw Sabado. Mo nay mga Hudiyo man. Sabado man ang mga Hudiyo. Adto ka sa kuan ron sa prong adlaw, Miyerkules. Muadto ka didto sa mga Hudiyo, Biyernes sa gabi, mo na nay Sabado. Okay? Biyernes sa gabi, Sabado na na. Inig Sabado sa gabi, Domingo na na siya. Muna maadto ka sa mga Hudiyo, why trabaho? No? Sa adlaw nga Sabado, bawal ang mo trabaho, bawal ang mangahoy, bawal ang maglungag. Nasugot mo. Nasubraan. Mo nang istrikto pa ang mga Hudiyo sa Ginoo. Mo na nga kining atong igsuon, naingon ako kaninya, humagkaon na ni igpapahulay na pud ni. Puro ang doktrina la kaon rag igpapahulay ra jud. Follow up. Nino to di na pud igpapahulay. Akong balikon akong pangutana.
Sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 8, unsa man ang santuson, sumala sa mabasa, Sabado o Domingo? Sumala sa mabasa sa Biblia. Ang tubag, kanang term Sabbath, balik ta sa Greek igsonhag sa Hebrew. Sabbath is rest day. Dili jud na siya ngan. Kumubalik ka sa Hebrew, bro, it is a rest day. Wa paingan. Kay ba mo, gibuhat ang tao base sa Genesis, ikapila man siya gibuhat sa Ginoo. Ika-unom. Paminaw mo, gibuhat mo sa ika-unom. So ang ikapitong adlaw sa Ginoo mo'y unang adlaw sa tao. Okay? Ang ikapitong adlaw sa Ginoo, ang ikapitong adlaw sa Ginoo mo'y unang adlaw sa tao. Mo na nga, kung ato ng pamalandungan, ato lang kutloon ang balaang kasulatan na, Leviticus 23 o 39. Ang unang adlaw, sa to? Ang unang adlaw, ug ang ikawalo. Sa may una ug ikawalo, maura man na. Sa may ikapito, Sabado. Ang una, Domingo. Ang ikawalo na, unang adlaw gabuna. Okay. Ang unang adlaw ug ang ikawalo mao ang mga adlaw nga hingpit nga pagpahulay. So bisan sa Old Testament di ay dili lang ikapito. Nasabtan ninyo? Kay i-connect man sila ikapito. Unsa may ikapitong adlaw sa kalendaryo? Ano sunod niya na Sabado. Therefore, Sabado di ay ang ipapahulay sa Ginoo. Padayon lang mog Sabado ug ganahan ninyo. Hindi mi magbuot ninyo. Basta kami Domingo mi. Wala na problema. Kung ganahan mo Sabado, padayon mo. Nya Domingo man ang unang mga Kristiyano. Padayon sa may pagsunod sa unang mga Kristiyano. Imangutan na ko nimo, gibantik man eh. Kinsa man sa mga apostoles nagpahulay og Sabado after nabanhaw si Kristo. Brad, mangutan na sa ko gamay kay gibantik man eh. Kinsas mga apostol after sa resurrection ha. Ayaw ko basahi kanang wa pa siya mabanhaw. Human sa pagkabanhaw ni Kristo, pero di na mo gud issue kung ganahan mo Sabado, well and good. Domingo ra gud may buot mo sa amo. Mura mag mura jud nay basihas Ginoo kung di ta mo pahulig Sabado ug Domingo di ta kasus langit. So, Brad, kinsa man Brad sa apostoles nga nagpahulay Sabado human nabanhaw si Kristo, kinsa? Nagpadayon gyud buhat 17:2. 17:2. Sige, basa na to ha. Buhat 17:2. Ato basa. Nagpahulay sila, Brad? 17:2. Okay, 17:2. Bro, nagpahulay sila sa adlawng Sabado? Okay, 17:2. Ato basahon na. Unya, 17 ni. Miagi si Pablo ug si Silas sa Amphipolis ug sa Apollonia. Ug miabot sila sa Thessalonica. Dito may usa ka sinagoga sa mga Hudiyo ug miadto si Pablo. Sumala sa iyang nabatasan sulod sa tulo ka adlaw igpapahulay, nakiglantugi siya dito sa mga tao. Uy, wa man mo simba nagsigsupak-supak man dito. Okay, kini jud may simba. Okay. Wa nisod lang siya dito kay ang iyang kinaiya iya yung koreksyonan ang mga Hudiyo kay kung kauban pa sila, di ni makiglantugi. Nakiglantugi man. Nya, kauban ni sila. Okay, di ni magamit. Dirita sa klaro jud. Acts of the Apostle chapter 20 verse 7. We met on Sunday to worship and celebrate the Master's Supper. Wala, nagmisa sila. Unsa to? Sunday. Okay. Bro, wa man ni magpahulay bro, naglantugi man eh. Kana bang og ang si Pablo ni sud og nagampo og nagpahulay. Nakiglantugi tanawa ha, balik ko na to ha. Paminaw brad.
Sulod sa tulo ka adlaw ingon na batasan ni San Pablo, nakiglantugi siya didto sa mga tao, pinasikat. Uy, nagdebate man sila. Wa mo pauway. Tarunga ko na yung teksto pinangga, no? Wa dyan mabasa na rin, nagpahulay si Pablo sa ikapitong adlaw. Ato tiwasog baso ha? Og iyang gipasabot, og ipamatud-an niya to kanila. Yang Mesiyas kinahanglan gayod mag-anto sa baban. Uy, nagwali man nun ni San Pablo. No? Nagwali siya. Nakiglantugi siya sa mga nagpahulag sa bado. Kung kauban pa sila, uy, di sila maglangtugi. Bro, asa may laing teksto nimo bro? Onda pay lain? Di wa ba nimo, bro? Bro. Okay, sa makausap. Sa ako sang okay. Di wa pa manbanhaw si Kristo ani. Kana nabanhaw si Kristo lagi. Marcos 1, mo po ganay pagkataon ni Kristo ana. Ang akong pangutana, bantay ha. Oh. Bantay ha, human na banhaw si Kristo. Kinsas mga apostoles nga ningon sila magpahulay ta sa ikapitong adlaw. Human sa pagkabanhaw ni Kristo. Kay sa 1 Corinto 16, 1-2, unang adlaw na sila magsimba nga naman, unang adlaw si Kristo na banhaw. Mura na yung rason jud. Kay kung wa pa banhawa si Kristo, kawang among wali, kawang usabin yung pagsimba. 28:1, ningon din human na nis pagkabanhaw ha? Akong gikutlo. Kaya arita sumas pagkabanhaw. Kay Hudiyo man sila sa una. Oh. Parang doon na sila kalainan sa mga Hudiyo. Kaya kung padayon sila Sabado, wala sila kalainan. Di ba? Oh, wala tayo uniqueness, ana. Kining mga kuan, copy-paste rin atong pinangga. Karon, sa hapit na matapos ang adlaw ng igpapahulay, og sa pagbanag-banag sa laing adlaw nga mao ang igpapahulay, miabot si Maria Magdalena og laing usab nga Maria. Sa 9, og namahawa dayon sila gikan sa lubnganan nga may kahadlok o kalipay. Og midalagan sila sa pagpaybalo sa iyang mga tinunan. Magbalipayon kamo, miduol sila og gikuptan nila ang iyang mga tiil og misimba kaniya. Unsa tong adlaw? Sunod sa adlaw ipapulay, Sabado man nila, mauna ang Domingo og misimba sila. Bro, nakakita na ka, bro? Na? Nakakita na ka? Amuham asa mga libro? Iyan ang libro? Naraman kay limit ang pangutana mo to. Salamat. Di. Salamat sa kayo. Dala pa kay usa. Oh, isa. Dala pa kay usa kay Lasa lang. last. Kay Ay sa muglakaw, brada. di ako nagpasabot ko lang ganina kay daguhi po ko muli. Sige, salamat kay Brad. Nagpahibalo na ko daan Salamat na kay ganina. Brad. Salamat bro. Okay, sa imuhang gibasa ganiha bro, nga yung ka nga para sa mga Hudiyo. Ang pangutana, dira sa Genesis bro, Genesis 2 na ba Hudiyo? Okay. Genesis 2. Ang nagsuwat na, di ba, si Moses? Ano, good. Okay. Sige, sunod pangutana. Diri sa Pasyong Mahal, akong pagabasahon Si Moses, ang nagsuwat na mga Hudiyo man. No. Okay. Kanang Pentateuch, 5 books of Moses. Sige, last na ako pagabasahon sa inyo nga libro. Sa page 10, Pasyong Mahal. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya ipinagbili na talimahin at ang Sabado'y ipangilin. Ang pangutana, unsa may ipangilin? Sabado, Domingo. Sumala kay Genesis man eh. Salamat kay Kaya man diri sa Genesis, kung balik kon sa at sa Genesis na libro, nalalaman ay ganito. Nang lalangin itong mundo, nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Sa Genesis pa po, Marto, dahil salamat. Unang, before ta mo gamit sa term, ang term Sabat, kibaw mo, gihubad na sa uban nga Sabado. Pero unsa may minig Sabbath? Ato ta sa etymology sa term Sabbath. Diba? Ato sa maghimo sa tagbagong term ron kay makabasa sa Sabat, diretso din yung Sabado. Diba? Ang Sabat, meaning na is the day of rest.
aside for rest and worship according to the book of Exodus. The Sabbath is a day of rest. On the seventh day, commanded by God to be kept as holy of rest. Seventh day. Wapay maingan sa panahon sa Genesis. Wapay ingan. First day. Kaya kalendaryo, panahon naman ni Pope Gregory the Great. Ato Santo Papa, ang nagamaan ng kalendaryo. Di ba? So kung ang seventh day, wapanayngan. No? Pag-abot sa mga Hudyo, dito na. Ang meaning ana, adlaw nga ipapahulay niya. Kita karon doon ang mga taboy, adlaw ipapahulay. Kung sa may gisultis Ginoo, laing adlaw na nga ipapahulay. Ningon din niyo, kay kung si Josue may pahulay na, dili na unta siya magsulti og laing adlaw. So, sa katawhan sa Dios, busa may nagpabilin nga adlaw ng ipapahulay alang sa katawhan sa Dios. Sa ato pa, ang gigamit din laing adlaw. Kung Sabado gapon, di na laing adlaw. Sa samang adlaw. Nya sa English ini og sa Greek concordance, ang gigamit nila is mita tauta hemera. Ang mita is after. No? After this day. O sa man this day, mo ng seventh day. Yang gigamit kay after man, human sa maong adlaw. Dili man on this day. Kay on this day, the same ra nga adlaw. Nasabtan? No. Ang pitok-pitok naman ninyong mata na usama ng after. Oy, usama ng on this day, I promise forever. On this day, the same day na siya. Wala po siya ngayon, before this day. Kaya kung before, Bernes. After this day man. Sa laing hubad, naghisgot na sila laing adlaw. Sa Grigo pa na bro, mita, tauta, hemeras. Mita is after. Dili na mita sa Facebook, no? Ang mita dahil term na after this day. Okay bro? Salamat kay bro Jeff. God bless bro. Okay na pailay mangutana. Kay mo balik si Brad Wilson kung wala na ilay mangutana. Kay ayun na po ng kaon. Ay, huwag ipapahulay. Lahat na po. Mga kapahuay po ta. Ata na, Audrey, kisa ba ito papungon? Si Brad John or si Brad Wilson? Oh, yan na si Brad John kung wala na dyan mangutana. Kaya na pong lain. Napailain? Dapat oh, dapat. Ada yang hansap, dengan hansap. Kaya gano'n itong chance sa kupan. Sige nang hansap, tagana ito nag... Pail lang bro. Nya. Paila si Mungan. Nya, atubang dito bro para makita imong kagwapo. Mayong gabi kanatong tanan, labi na kanimo Brother Darwin. Father Darwin, ako si Romeo Remitilio, usa ako ka Katoliko. Sige. Dayon kanilang akong iklaro gyud Father Darwin kay labi na kay parte ni sa atong election. Atong miaging election di malikayan nga naagi maghatot sa balay no. Ipadawat gyud. So ako isip ako minister ko dili ko gusto nga wa ko kasabot kung saan ni paggasto ng kwarta. Ako ni siyang gipalit og usa ka butang, akong gi-donate sa kapilya. Karon akong pangutan na Father Darwin kung nakasala ba ko ato unsay akong posisyon nato isip Katoliko. Ay salamat. Balik na sa eleksyon. Ora. Okay, dito sa Valencia, file man jud og kaso sa mga mamalit. So, dawata lang bro, pero parokyano pa ka na ko, ipadawat lang kay atong kwaon ang serial number, kay atong ibalik panahon sa pag-file na itong kaso para nila. Okay? Pero nakasa ba ka? Dawat man ka. Kasa, dyan ta. Kay corruption man na, anak man magsugod ang corruption. Kay mamawi man na. Unya, di na mo makatupak. Kaya naman, ay na magsupak, nakabahin na mo. So, ang atong pangayoon karong umabot kay eleksyon, tinuod nga serbisyo, ano bang libre na tag mga sakit
Ayaw mo pautuan ng 5,000 karon ra. Ang inyong gihuna-huna karon ra. Pero importante ang umaabot mga kaigsunan. Wa ko'y personal na kasuko sa mga politiko kay pinanggan ako sila because I love my country and I care my town. Amen. So ayaw na magdawat ina sila libre na mo ambulansya. Kaya ubang ambulansya dili nun tanan, why oxygen? Asa mang kwarta ini? Kita pa mo bayad sa driver. Kay ba mo ang tanang items nga gipalit nato sa merkado dunay IVAT. Labaw pa ang gobyerno sa Ginoo. 10% ang Ginoo. Ang ila. Kay ba mo? 12%. Sa ibat lang daan, dato na ta. Di ba? Ang inyong sakyanan, iparehistro kada tuig. Tinoo dili. Ang inyong yuta, dunay tax. Tinoo dili. Mao nang pagkadato sa Pilipinas. Kung mataro nagda sa tarong nga leader, mapahimuslan na sa katawhan sa Diyos. Equally shared. Amen. Ha? Okay. Asa to, brad? Salmo 49:8 kay mahal man kaayo ang kinabuhi sa tao, wala igong salapi nga iyang ikabayad. Nya mampalit ra mo. Uy. Mampalit ra mo og 5,000, may nani Father kay pang down ni Lucy. Sunod buwan nagkisi-kisi na. Una nga ingna na ang mga politiko, wa may magkinahanglan sa inyong kwarta. Nagkahina dito sa Canada kung manghod, lipay kay sila kay libre ang school bus, libre ang eskwelahan. Yan man mapahimuslan jud kung tarong ang atong mga leader dili kurakot. Amen. Kinsa man na sila, wa ko'y gimension. Uy. Basta katong mamalit, dakog puruhan, mangurakot. Amen? O nang atong obispo yung taon, ni kanta taon siya damgo. Sunod eleksyon, magdamgo na po na. Kay puro raman damgo ang kanta. Adilan ko mo kanta kay gaan na panahon ang uban. No? Naisa. Si Baptist? Ali, bro. Atong gaan chance ang uban. Baptist nga. Salamat, Brad. Pastor ka, Brad? Ordinaryo. Sige, bro. Paila, Brad. Oh. Kanang sumala sa ngalan sa bro nya. Paila Simi Marson. Jimmy? Oh. Tagarin, bro. Anira barangay Unsay Kanmano. kuan, bro? Unsay imong tinuhuan? Baptist. Okay. Unsa may imong kantahon karon? Nay akong pangutana. Oh, pangutana day. Oh. Sige, pangutana, Brad. Kaysa akong pagpaminaw din ha ganiha dunay gasgot man sa Juan 3:5. Oh. Karon ang akong pangutana niya. Mao ba ni nga bunyaga sa pagtulon ang Katoliko sa bata ang gi-require sa Juan 3:5. Okay, mao, Brad. Mao. Oh, ang kadang pangutana. Kung mayon ka, di ba ang sa Juan 3:5? Ang tao matao gawas kung ang tao magpakatao pag-usab pinagi sa tubig. Pinagi sa tubig o espiritu, busa siya makasulgigan sa langit. So, makadesisyon ba di ay ang bata, ang magpakatao siya pag-usab aron makasulod sa langit nga inyong pagtulunan ang Katoliko, bata may bunyagan. Makadesisyon ba ang pangutanan ako ikadua? Makadesisyon ba di ang bata nga bunyagan siya? Dili makadesisyon ang bata kay wa pa man siya buot. Ang makadesisyon ana ang nanay. Oh. Kung di makadesisyon ang nanay, labaw pa siya sa bata nga way buot. Ikaduha. Ay, kano sa Brad mo? Wa pa ko mahuman. Mo nang kinanglan pabunyagan kay ngano Galatia 3:13 ang bunyag ni Kristo may pag-ambit sa kinaiya ni Kristo. Ngano nga to bang hikaya ikaw ang bata? Nga ang pagbunyag di ay may pag-ambit sa kinaiya ni Kristo. Mo nang kaming Katoliko
Kay gawas ang tao man mabunyagan. Wa man mingon dito, gawas ang tao, gawas ang bata, gawas ang dagko. Ang term tao, generic term. Naglangkob na sa idaran. Dili tayo og tiguang, may masuko. Hinog sa panahon. Og bata, naglangkob na siya, general term na siya. Kay ningon man si Kristo, gawas ang tao, dili matao pag-usab sa tubig ug sa espiritu, dili siya sa kasud sa langit. Usa man ang tubig diha, nagsimbolo na sa bunyag. 1 Pedro kapitulo 3:21, ang tubig naghulagway sa bunyag. Ato i-simplify. Gawas ang tao, dili mabunyagan, dili kasud sa langit. Unya, kay ang bata tao man. Di na kinahanglan padakon pa siya. Kay tao man. Wa man mingon si Kristo, gawas ang dagko, di mabunyagan, di kasud. Gawas ang tao. Sige, Apil. next sambutan na. Bro, ganun sa ba? So therefore, ang bata di na kinahanglan padakon. Ngano man? Tungod kay ang gisulti ni Kristo, gawas ang tao. Apil ang bata niya na igsoon. Gawas lang kung para nimo ang bata di tao. Sunod pangutan na igsoon. O tana. Kanang word nga bunyag or bautismo kuana kanang personal decision na. Pasabot ba nimo bro? Ang bata mo desisyon na siya nga siyang kagalingon nga ibunyagan na siya. Okay, salamat bro. Natubag na bro. Ang ginikanan lagi mo decide. Okay, nama. So ang ginikanan mo decide. Patiwas ra ko explain sa. Sige, sige. Tiwas Kaya bro. akong pangutan na nubo imong tubag taas. So, pa-explain man sa kog taas aron masabot ning katawan unsa gi kahulugan sa bunyag or batismo. Sige bro, padayon bro. Ikadahang pangutana. Marcos 16:15 basaha din niya. Aron kasabot kita unsay kahulugan ning pulong bunyag gi-required sa Ginoo 5 Juan 3:5. Basaha. Sige bro. Sa dakong Marcos Okay, doon 16:15 hanto 16. Tamasahon mo na? Sa dakong kamatinumanon. Ako nang gi-memorize la. Basahin mo da. Dyan na. Ay, sagsapaw. Sa kadakong kamatinumanon, simong mando atong tumanon. No? Mateo, Marcos 16:15. Og siya, mingon kanila. Panglakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan. Kinsang subject? Tibuok kalibutan. Og iwali ang maing balata ngadto sa tanang kalalangan o binuhat. Siya nga motuo og magpabautismo maluwas. Ato pa, ang magpabautismo maluwas. Delikado ni ila kay wa man pabautismo eh. Mo na bro nga tanang kalibutan man yung pabunyagan. Unya ang motuo og magpabautismo maluwas. Nya wa man giapil ang bata. Delikado. Unya ang bata do na may pagtuo. Ni adin sa Marcos atong lakandaan. Marcos 9:42, no? Balik-balik mo nilang pangutana wanay lain. Bisan kinsa nga makaangin sa pagpakasala nining gagmayng mga bata nga nagtuo kanako. Sa ang bata dunay pagtuo. Mingon man mo palaw pa na. Nya bata dunay pagtuo. Gilakan na nato. So ang motuo og magpabunyag delikado imong bata. Follow up. Sunod pangutana. Kana gipasabot man nimo nga ang gipasabot ni Ginisos sa Juan 3:5 nga busa ang tao magpakatapo usab sa tubig o espiritu, usa siya magsulod sa girihan sa langit ug atong inistoryahan. So karon klaro ko diha nga kanang pagkaistoryahan ni Ginisos dagkong tao nagistoryahan kay ang dagkong tao may makasabot. Kasabot din ng bata be. Pag istorya kon mog bata, 8 kabuan, 6 kabuan. Pag istorya kon mog bata, kasabot ba? Be, naman kita yung mga anak tanan. Kita tanan na yung mga anak, istoryahan kuno na to ng bata, kasabot ba? 6 kabuan, 8 kabuan. Muna, Marcos 16:16, ang motuo og magpabautismo maluwas, kinsay motuo dagkong tao na.
Oh, Mateo 28, 19 hangtod 20. Okay. Salamat kay Brad. Okay. Minaw. Minaw ta, minaw. Kuasa. Naglami Musapaw. na. Naglami na. Sige. Agresibo ring manok ka. Relax naman. No. Kalma lang kay di may gusto nga nay matumbag kalit, nguna mo sakit kasing-kasing. Paminaw sa bro. Oh, musapaw lagi ka ba? Wabay ako musapaw nimo ganina ha. So wa mo dapig niya ang yang teksto. Mateo 16:15. Balik lang gud ato yang teksto. Amo tuo 16:15, amo tuo ang bata do nay pagtuo. Di ba? Check na. Og ay sa lagi sampaw lagi. Wow na nga. Okay. Ganaan ka pagkamasulti? Gaya na, ihatag na mikrofon. Maminaw ko. Ikaw lang sa tabi. So ako tiwas ko explain, bro, di lang ko mingin mo pader kay ang Biblia nagingon ayaw kamo pagtawag og amahan kay usa lamang ang inyong amahan mao ang tos langit. So bawal ang mutawag og father. Oh, manadi lang ko nimo pader, mo lang ko bro. Kay kita ta na igsoon na tubangan sa Ginoo. Pwede mo tanong ko gamay. Ana, bawal di mo tawag og father basta di nimo basta di padala sa ko sa akong pangutana. Di before na. Unsa may tawag nimo sa imong papa? Pre? Papa ang pangalan god. Oh. Di, unsa may tawag sa imong papa? Amigo. Unsa may tawag ta atong papa niyo? Papa ana ang ngalan. Tawanon nga amahan. Pwede tawagan ang pasabot sa Ginoo. Kay espirituhanon man ang kung iyang pasabot. doon ako'y mabasa ni sa San Pablo nahimong amahan tungkol sa mayong balita. Dahil water nimo. Pero kanay murag na utapit diba? Na ta atong padiyon natong bautismo. Atong bautismo. Di lagi ka. Sige. Padiyon natong bautismo. Basa kuno Mateo 28, 18 20 unsay gipasabot dia sa Ginoo. Ay, yes, bro. Okay. Ito sa itong basa. Ani sa lang before si Padre mo tubag. Ani na Brad. Ayaw glukso si mo putana. Mateo Tesa, minggamit ka ganina Marcos 15:16 ganina. Tesa paminaw sa. Pagka ka instruction ha. Ang imong pangutana ganina mebot man ka sa Marcos 16:15. Naipit man ka hilbalik kag 3:5. Ayaw paglukso-lukso karon ito bag si Padre mingdagan na pug ka og amahan. Paminaw sa lagi. Ang tao nga nagibutangan tagduha kadulungan or maminaw. Okay? O sige, aron mo tubag si Padre mas mayo maminaw ka. Kaya ang taong di maminaw bungol. Bantay Brad. Okay, tubag. Exercise na. Tubag. Okay, tubag. Distansya gamay. Ayaw lagi sapaw lagi. Ayaw sa lagi sulti. Ayaw sa sulti. Di ko kakapugong si mong ba? Paminaw. Okay, naminaw ba ako nimo ha? Okay, ang tubag na to nini pinangga sa Mateo. Oh, ako siya gisundan hay siya nga bawal ra mo tawag og father sa pare. Naman sa Mateo 23:9, di ba? Yan sa may tawag nimo si mong papa. Migo? So dili na literal, di na siya literal, no? Mo na nga mismo siya wa katuman ana. Kay kinahanglan ang iyang papa iyang tawag og pre. Kay bawal man tawag og father, di ba? Mo na nga lisod lagi mo basa ta why historical context. Unya iyang pangutana basa na butas Mateo atulan nin tumanon, no? Kay pinangga magani nato, no? Mateo di pa ni nato pinangga, di jud ko mo basa ni ba, no? Mateo 28:19. No ni klaro man dito, no, nga ang magpabunyag maluwas. Yan delikado ang waay bunyag. Kay di maluwas, no? O padung na lagi ko mabasa. Oh. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw himua ang akong mga tinunan. Sa to pa ang tanang katawhan sa tibok kalibutan. Kinsay bunyagan? Tanang katawhan sa tibok kalibutan. Nya apil ba ang mga bata sa katawhan?
Kinapilan, no? Bunyagi sila tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila. So ang subject ani tibuok kalibutan. Asa man na nagpuyo imong anak? Tuas Mars. Apil man na kay tibuok kalibutan man ang subject. Bunyagi sila, himua sila nga akong tinunan. Sa ngalan sa man, nya kinsa man ning katawhan? Arin ta sa Biblia. Joel 2:16. Tiguma ang akong katawan. Kisa din ang katawan? Tiguma akong katawan. Balaan na ang usa ka kongregasyon. Tapuka ang mga tiguang nga mga lalaki. Oh, mga tiguang nga lalaki. Tapok. Tiguma ang mga bata. Og mga masuso. Apil di ay sa katawhan sa Dios ang mga tiguang may gibutang dire, no? Bro, Ang mga bata og mga masuso. Kay mo ni katawhan. Sa Mateo 28:19, bunyagi ang tanang katawhan. Apil ang matawa. Di apay lain. Pakapinan ka bro ha. Nasa 1 Korinto idugang ni bro. Pabinaw ha. 1 Korinto Kapitulo 10 versikulo 1. Basahon na to. 1 Korinto Kapitulo 10 versikulo 1. Ningon dinhi igsuon. Muna ang historical context ani nang labang ang katawhan sa Israel sa tunga-tunga sa dagat. Ito bitang pagkapika sa dagat, muna ang context. Tanawa ha? Mga igsuon bot kung hinumduman ninyo ang mga katigulangan nga gipanalipdan sa panganod, milatas sa dagat nga pula. Pinaagi sa panganod og sa dagat, gimunyagan silang tanan. Ingon nga sumusunod ni Moses, tanan nga nilatas, apil mang bata ato. Muna nga ang bunyag nila Moses, tanan. Ang bunyag ni Kristo, tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ang bunyag ni Brad, dagko ra. Wa mo tuman, wa ka tuman, no? Sunod pangutan na pinangga. Oy, last question. Tesa bedri. Ato si klaro ha. Emong rason ganina tungod kay wa day kay daang Biblia. Ha? Mong nya mo tong gitagaan ka na kog Biblia. O mo dili ka mo daw sa kapadre nga mga tubag tungod kay wa kay da Biblia. So ako ganan, gitagaan ka na kog Biblia. Ang imong rason kay di ka kabasa kay ngit-ngit na. Isulti imong bersikulo kay atong i-type ipalusot diya aron maklaro. Ibasa na ito na o ganina, wa ka minaw. Sige. Ay ipatat sa kuno kay sabay ga. Sige. 28, 18 nga sa 20. Samot kasakpan ka, no? Mabutang dia. Okay na? Wapa. Aba. Pero last question na ni kay last na kay hindi maminaw eh. Why ayo ning di maminaw? Okay, basa. Ikay basa. Basa ha. Ikaw basa. Ako na po isugo. Ako na po isugo. Okay. Basa ha. Batio 28, 18, 20. Ilargo 20. Namun sa. Sige. Okay. Mingon sige siya. Midool si Sus og mingon kanila. Gihatag kanako ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. 19. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himuha nga akong mga tinunan ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Nya sa 20. Ayo Iritsos 20. 20. Wa mo dapit nimo. Og tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Tanan hinumdume ako maguban kaninyo sa kanunay hantod sa katapusan sa kalibutan. Ang pangutana. Kinsa may gitudloan ani? Tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Imo tudloy sila. Nabilong ba ang bata diha? Nabilong. Makasabot bang bata? 6 ka buwan. 8 ka buwan kun imong tudloan? Last pangutana. Okay, salamat kay Brad. Okay, salamat ha. Sunod nga ko ato nang tubagon. Nakasabot ba ang mga bata? 8 ka buwan.
Okay. Ang mga bata nga gagmay pa, di na kasabot. Naglisod gini kag sabot nga dako na sa akong explanation, no. Mo na nga ang mga bata di pa jud nakasabot, di pa naka-response. Unya nagduda gali kog bata pa karon. Kay mo klaro ato, wa jud ka kasabot. Mo na sunod pangutana, no? Nakasabot naman ang uban, siya may wa kasabot kay murag bata pa man eh. Ato lang ni sabto ning bata, no? Okay, napailaing mangutana. Napailaing mangutana. Napabailaing mangutana. Gusto may live mutana sa audience. Napabailaing mutana sa audience. Ha, kana pong dali kasabot. Ito namin ito yung mangutana paliog. Na yung mangutana diha. Napa or kay mobalik si Wilson? Ni, Ha? time na ning mangutana mo. O pangutana gid mo kay bisag kay Katoliko daghan gyud pong wa kasabot. Oh, pangutana sad mo kay adtor mo mutana sa pastor to anay noon. Balhin mo sunod adlaw. Okay, pangutana samtang may panahon. Sige, samtang naguna-una mo, kita ninyo ang ilang mga teksto di na natiwason ninya napo sila yung teksto, mapod mo dapig nila. Kung kita lang Katoliko magtuon, kay daghan man Katoliko nga pitok-pitok rang mata. Inig sangyaw ganong namo milarawan. Nga bawal man sa Biblia. Ang tubag sa Katoliko. Pitok-pitok rang mata. Bitaw no? Oh, bawal na bang pagkaog baboy kay sunugon sa pag-abot sa Ginoo. Isayas 20, sa Isayas. Kung sa mga Katoliko, pitok-pitok sa pong mata. Bitaw, no? Unya, mingon na bod. Panihapon. Oh, Sabado ra bang ipapahulay? Nganong Domingo man mo? Ang tubag sa Katoliko, pitok-pitok na pong mata. Bitaw, no? Pagsunod adlaw ni bitaw Diyos pagkakatoliko. Tinoo dili. Gibunyagan ni dito sa dagat. Paingnon na ng mga ligot na dagat ta. Mga taga-bukid din tao kay laog kay dagat. Sige. Nya dito bunyagan dayon. Ningabot dito. Oh, lumsan ko no. Dito ako ha. Okay. Bunyagan na. Ano man na, no? Okay, Brad, bunyagan na kagaron. Kita ka ginawa. Wa, pasar. Ibalik pa juga kay wa kita sa Ginoo, no? Ilumsan na pod, no? Dugay-dugayon gamay. Naglisod na ginawa. Ang nyaman, kita ka Ginoo. Wa, jud pastor. No? Sos gidugay man jud nagtama, no? Hapit jud siya mamantay. Pag-isa nakita ka Ginoo. Pastor, kita na ko Ginoo, no? So, unsay nitabo? Suko man sa pastor. Gunitan pa di ang os pastor. Pastor, nga naman. Makikstorya ni mong Ginoo, pastor. Makikstorya ni mong Ginoo, nakabawas. Paguman pusa-pusa bas. Sige nung imo mo kong duso, no? Yahuman nakabunyag, lako na kay nakakita nakaginoo. Na may usa nga Katoliko padung na bunyagan. Nya ikaw nahadlok man siya. Ya pastor, okay na ko pastor. Sa nga naman, wa pa ka bunyag dili. Siya, okay na lang yung pastor. Sa ikaw na sunod kay manguli na ta. Pastor, okay na ko. Nganong okay naman ka? Kita na ko sa Ginoo. Adlok bunyagan, no? Katawas Brad Wilson, no? Mangutana ko sa last na. Sige. Last na kay gabi na pod. Ari lang ko. Ari ka makarong now. Sige. Okay rin, kaya musaka jod, no? Mo ninindot nga igsuon na to, musaka jod. Okay, salamat kayo. So, nibalik ko kay matod pa sa gingon nibalik ko mga kaigsunan tungod kay matod pa sa gisulti sa ni Bro Darwin nga atog yung ipangutana mintras na siya. So, ako ni ipangutana, i-grab gid ni nakin ako. Ayun na nang ipapahuli og Sabado ha. Lahi na pod. Kwan
bro, kanang ato lang i-follow up lang nako. Kang katong O na dyan issue sila ilayin ganina ng ba? pina na. Kay ganina, di ba ingon man to nga lahi na po niya pangutana niya. Nagamit man niya ang pangutana niya nanapoy bunyag. Sige ato nang palawa paggamay sa bunyag. Abunyag. Sige, Oo. sige. Pero sa di pa ko mo pangutana sa bunyag, ako sa ni kuan ang kato bitang follow up ang last kay naghinam-hinam jud ko ganina sa follow up kay Ipapahulay na. naputol man. Bayan to sa pagkaon. Pagkaon na po. Gutumon jutaan nila. Ikaw magpahuway kaon, ikaw magkaon pahuway. So karon follow up question ni siya sa last niya giingon ni Bro Darwin nga matod pa niya nga dili na isyu ang pagkaon sa panahon sa Kristohanon. Karon diri sa New Testament patuhop sa iyang unahuna sa katawhan nga Kristohanon nga pamulong ang New Testament. So ari ko sa New Testament. Buhat. Ari sa dili wa ka katagan padre. Sige. Nagpare na ka na ko. Padre na ka. Sige lang pagtahod man. Bawal na ba ingon to si Brad Jimmy, no? Bawal magpader, no? Okay ra na kay ako man. Matod padre Bro Darwin. Di ba ningon man kaganina nga dili na issue karon nga panahon ang sa Kristohanon ang pagkaon. Matod padre sa sulat kani siya nga version akong gibasa. Roma. Kuan siya Santos nga Biblia. Roma. Hubad gikan sa Latina Vulgata. Footnote lang. Footnote na din. Mateo 15. Bali explanation ni sa nagsulat Footnote. si Manuel Yap, no? Monsignor. So labaw-labaw pa ni Bro Darwin, Monsignor. So matod padre ang makabuling sa kalag sa tao mao ang sala ug kini nagikan sa paglapas sa sugo sa Dios ug ang tinubdan ning paglapas mao ang kasing-kasing sa tao. Kung ang atong pagkaon dili supak sa sugo sa Dios kun sa iyang simbahan walay kalapasan na himo ug busa wala mabuling ang atong kalag. Kun ugaling ang atong pagkaon supak man sa sugo sa Dios kun sa simbahan may kalapasan ug busa nabuling ang atong kalag sa sala. Karon ang pangutana ningon magug ka ganina Bro Darwin nga dili na isyu sa New Testament or Kristohanong panahon Santos nga Biblia. Monsignor Yap ang naghubad gikan sa Latina Vulgata. Mateo 15 footnote. Yari? Okay. So matod man nimo ganina nga dili ni pag-criticize sa pagpatinaw lang ni. Matod pa nimo ganina nga dili na isyu sa atong panahon karon sa New Testament Kristohanon ang pagkaon. Karon ang pangutana, nabasa naman og nadungog sa bagang duot katawhan nga naagyoy pagkaon nga gisgutan diha nga hinungdan nga makasupak sa sugo sa Dios unya makasala mabuling ang kalag. Pangutana, nganong wa man magkahiusa? Okay. Nganong wa man magkahiusa ang pangatarungan ni Bro Darwin og sa sulat ni hubad ni Monsignor Yap sa Santos nga Biblia. Salamat bro. Nakuha na nako Sa imong Matthew point. 15 footnote. Okay. Nasabtan na nako kay ako gibasa. So, wala niya masabti. Kaya doon naman tayo Lenten season, di ba? Bawal ang pagkaon ng karne panunana. Muna sa context. Dili ang pagkaon ng baboy. Bro, out of context to mo. Yan ang Bernie Santo ba? Bawal man tamo karneng baboy, di ba? Muna context. Kung ang simbahan mo sugo na to nga panahon doon na tayo fasting and abstinence, no? So, kung mayroon ang simbahan nga mag-abstinence ta, yung kaon ka na, kasaka. Di ba? Muna'y punto diha. Pero dili na kaos baboy. Muna nga, Brad, maaga po na mo dapig ni mo ba? Kaya kung ang balaod mo, ang simbahan mo na, ang simbahan mo sugo gani nga bawal ang pagkaon karong panahon na abstinence. Fasting. Di ba? Karong sa ama na, sa Holy Week.
og sa Lenten season tanang Bernis, di ba? Obliged ta. O Merkulis Sabadles, Bernis Santo. Mo na context diha. Nya wa ka kahibaw. Mura pug siya eksakto. Pero wa mo jud siya kasakto, no? Mo na nga bro, si Monsignor man na, Katoliko man na, di ba? Siya mo'y naghubad ini. Mo na nga ang context ana, mo na akong ibasa jud kay sakto ba ang nasiyang hunahuna. Sakto ang naa sa text, sayop ang nasiyang hunahuna. Murag padung tubigon siya padung karlapi. Padung tubigon padung karmin po siya. Mo nang wa jud na mo dapig nimo bro. Ug wa po na masumpaki sa akong gisulti. Okay? Kay nagpadayon man kita nag-observe nga bawal ang pagkaog karne panahon sa Merkulis Sabadles o Bernis Santo. Abstinence na og fasting. Mo na mangumpisal bitaw ta nagkakaon kog karne pag Merkulis Sabadles kay mao man ni. So man gipasabot ni Monsignor Yap. Okay? Nakasabot na ka Brad? Sige na lang kay mao may mong tubag. Oh. Okay, salamat. Mo may mong tubag pero wa ko ingon niya ni uyon. Iya man tubag kay naman tay freedom. Sunod, ayun na lang kaon. Sunod pangutana. Okay, ayun na lang kaon kay gutom na kayo. Kanina lang last, lahi na lang ang pangutana kay murag gutom na sa padre. Kaya duha nagpadre na ko. Sige. Okay ra salamat Brad. Padung na jud mo Katoliko. No. Naanan man ko sa pag-serve nako sa una sa working student sige, pa ko. Sige. Oh. Away problema. Sige lang. Kani. Na-issue man to ganina about baptism sa Masuso, no? Ato ning basahon ang inyong libro kanini ang The Sacrament of Baptism. There are 4 basic requirements for receiving baptism. There are 4 basic requirements for receiving baptism. Ang word diriging on receiving baptism. So kani bang Masuso mudawat ba ni siya? Alam mo on receiving. Makadawat ba din ni siya og kining bunyag niya 4 basic man. Ang 4 basic dire gimension, believing in Christ, understanding the Apostles' Creed, kaya naman sila libro nga, kailangan i-understand ng Apostles' Creed. Accepting the 10 Commandments, katong gi-question ganina nga about sa 10 Commandments. Knowing the 7 Sacraments and the Our Father. So, pagampo na siya. So, karon ang question niya ni, makahimo ba des pagdawat ang Masuso ani kay receiving baptism man kinahanglan for basic makahimo ba or okay nindot kay pangutana wa ni tiwasa buguya jud mo brother no mo nang gitawag sa kita kabasa ka ni what is the difference between infant and adult baptism. So sa mga infant magwali di ka didto referring sa adult. Example, mo balik ka karon. Mo nang gaan ka og mo profess sa faith, mo na believing in Christ, profession of faith. Kaduha, understanding the Apostles' Creed. Mo nang gaan ka catechism, referring to adult baptism. Mo nang para nis dagko. Sa kagmay di na ka magwali didto. Ang imong walihan kato mga maninoy, mga maninay, mga ginikanan. Okay? Wa po di mo dapig di mo. Sige lang. Pero ako man eh. Okay. May nagbasa-basa na sila katekism, no? Okay. Okay. Kuwang lang na sila comprehension gamay ba, no? Kaya mabasa, dapig din na ito da. What tiwasa? Naras, unahan jod, no? What is the difference between infant and adult baptism? Infant, mga bata. So, di na nimuwalihan itong bata mo kagbuang. Pato'y buot. O naglisod ganito sabot tong usa nga di na to infant adult na to mo nang nga bro nindot kayo nga inyong basahon ang tibuok nga kuan nya akong advice ninyo dugangi ang comprehension kay mas masamot pagkabugat ang atong pagtuon sa kamatuoran. Okay bro? Okay pa mo pangutana?
Wala yung mangutana? Pero ningon man si Kutob 7:30 lang ta. si Ryan God nga Sige. limit. Basta na pa yung mangutana. Kay gutom na no. Salamat kay Brad. Napapay sila ka, Audrey. Salamat. Napapay sila ka. Salamat bro. Salamat, Wilson. Bro, Salamat kay bro. napailay mo tana. Napailain. Ya, salamat kay Sa may mutana diya. Ay, pagkaon kay gutom na. Nagdanag. Nay mutana din repita. Kutob 7:30. Ari ni Leo. Wala to. Speakers ka side. Or na hadlock lang gud mo uban. So, hadlock na. ingon na yan ni Butas, Kaligon. padre. Ingon na ni Kaligon ang simbang Katoliko.